Alright, magandang araw mga pare at welcome muli dito sa channel ko. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si paring RJ at kamusta kayong lahat? Lalong-lalo na yung mga tropa natin dyan, mga OFW. At maraming salamat nga pala doon sa mga sumusuporta sa atin at sa mga hindi pa nagso-subscribe, subscribe na kayo para masaya lahat. Diba? Ngayon may pag-uusapan tayo. Itong hindi sana ako mag-video ngayon kaso hindi ko matiis to eh. Anyway, ito yung pagpipirma ni Sandro Marcos about doon sa impeachment, parang tila personalan ng dating niya dito sa sa impeachment na to. Kasi kung papakinggan mo yung sinabi niya dito, parang wala naman issue yung impeachment dun sa mga binanggit niya. So ano to, personalan na lang ba tayo ngayon? Hindi na ba tayo issue-based? 'Di ba? So parang napikon lang siya about dun sa mga sinabi ni BP Sara na kung tutuusin hindi naman niya gagawin yun o hindi naman niya sasabihin yun kung wala siyang basihan, di ba? Itong si Sir ano ba to? Charis? Sabihin nyo ng dominem ako pero Charis talaga eh. O hindi, ano na lang, si Jake Cyrus na lang. Diba? Siguro magaling lang siya magsalita. Hindi natin kaya yung mga ginagawa niya, paano siya magsalita. Pero okay lang. Wag lang maging katulad mo. So yan nga, itong papakita nating video is parang personalan na ang datingan. Panoorin natin ito. Wait lang. Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa... doon pa lang. Nagpirmahan na. Di ba siya nga ang unang pumirma? Paano mo nasabing nagpirmahan na? Di ibig sabihin, maaga pa lang, mayroon ng pirmahang nangyari. O nagsisinungaling ka, ganon? Kasi 'di ba ang usapan ang sinabi ni BBM, kinausap niya yung anak niya patungkol doon sa issue nung tawag diyan, yung impeachment. So, ang sinabi niya dito nung nagpipirmahan na, parang mali yata sir Nagpipirmahan na ikaw yung nauna. Paano nangyari yun? Niliban sa'yo yung unang number 1 na row para sa'yo yun? Ulitin natin Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na. Nagpirmahan na, di ba? So, ano yun? Paano yun? Kala ko ba ikaw yung unang pumirma? Bakit? Baka sinungaling ka lang. Kasi 'di ba ikaw ang una? Tama ba ako mga kababayan, mga pare, mga barateros? Kasi kung sasabihin mo nagpirmahan na, ulitin natin nagpirmahan na. Ano nagpirmahan na? Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na. Ibig sabihin tapos na, nagpirmahan na. Nagpirmahan na bago siya kausapin ni PBBM, gano'n, pumirma na muna siya. Ano? Sabihin niyo kung mali ako pero ayun ang pagkakaano ko diyan, nagpirmahan na. Sabihin tapos na pumirma. Bago ka kausapin. Sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang tapos na,
nagpirmahan na bago niya tinanong. What? Hindi ko alam Hindi ko alam kung paano nangyaring nauna siya. Nagpirmahan na daw. Nagpirmahan na bago niya kinausap. So tapos ka nang pumirma bago mo kausapin. Saka bakit ikaw yung nasa una? Ayun, sasabihin niya yun mamaya. Hindi dito lalabas yung issue nung yung issue nung impeachment Wala siyang sinabi dyan patungkol sa issue ng impeachment. Pero kung tutuusin, sinabi ng tatay mo na ayaw niya ng impeachment pero ikaw ang nauna. Nagpirmahan na bago mo kausapin, gano'n. So, paano yun? Paano kung nagpirmahan na sila tsaka mo siya kinausap, ibig sabihin, bago ka pumirma, kinausap mo yung tatay mo. So, pwedeng gano'n. Kung issue ng impeachment, okay lang. Pero lumabas sa bibig mo kasi na iba Iba yung kaya ka pumirma, iba yung gusto mong mangyari. Gusto mong iparating dito. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your own duty as a congressman. Pero, medyo personal ka na, sir, ma'am, sir. The Constitution that you swore to protect, and it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Okay. Impeachment process? Sige. Pwede naman ganun. Pwede naman siguro Pero, bakit ka pipirma ng impeachment kung hindi naman issue ang inaano mo? Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao. Ito na. Ibig sabihin, meron siyang, kaya daw siya naunang pumirma dahil na gusto lang huhukayin yung lolo mo at di personal. May personal kang galit. Kuya, pagdating sa politika, dapat walang personalan. Medyo, balat sibuyas, ganon. Tapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya, gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang. At gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? So, ayun yung sinasabi niya. Okay, panood, pakita muna natin ito kung bakit sinabi ni VP Sara. Masyado siyang personal Masyado siyang personal dito. Hindi siya pumirma dahil lang sa impeachment o sa issue ni VP Sara. Kaya daw siya unang pumirma dahil nga yung lolo niya itatapon daw hukayin tas itatapon daw sa West Philippine Sea. Well, wala ka sigurong alam sa mga Bisaya, labas-labas din kasi. Nalabas lang kayo pag kailangan Pumunta kayo sa ground. Mausap kayo ng ibang Bisaya, makikita nyo kung paano sila magsalita. So, panoorin muna natin tong isa. Yung kay VP Sara nga. Ito nung last year to Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako... Doon pa lang, kapag pinatay ako, ibig sabihin, merong threat sa kanya. Which is, alam naman natin yun, di ba? Alam naman ng lahat yun na may threat kay VP Sara. Hindi natin alam kung sino yun. Pero alam natin kung sino yung gigil dyan. Yung gustong-gustong... Ewan. So, kaya niya sinabi yan dahil merong banta sa kanya. Kumbaga, once na meron akong may nangyari sa akin, hindi kayo na bahala. Ganun. Pero kung wala naman, ba't kayo matatakot? Patayin mo si BBM. Okay. Si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke.
Siyempre, may intelligence yan si BP Sara. Hindi yan magsasalita ng wala lang, ng gusto niya lang. Hindi yan magsasabi ng, ano, kala nyo dyan, mga katulad yung, may masabi lang. Hindi yan ganun. Alam niya yung ginagawa niya. Alam niya yung sinasabi niya. Saka unang-una, may alam sa batas yan. Hindi katulad yun na ibang kongresista dyan na gaya niya ni Mr. Google. Diba? Hindi yan katulad ng mga ganong congressman. Ayan may alam yan sa batas. Saka may legal team yan. Imposibleng wala. Alam. Siyempre, manghingi muna siya ng advice dun. Saka merong intelligence yan. Hindi yan basta-basta. So, kaya niya sinabi yan dahil may threat sa kanya. Which is, hindi natin alam kung paano niya nalaman, kung saan galing yun. Kasi hindi naman siya magsasalita ng ganyan kung hindi niya alam kung saan galing. Diba? Ganun lang yun. Sinasabi niya na pag ako may nangyari sa ito, meron siguro may ginawa sila. Sila siguro, di umano, ang may pakana nito. Di umano, ha? No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, Okay. sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Oh. So, Huwag ka si John Wick yata yan. So, yun yung last year. Tama, last year. Yan yung sinabi niya kasi na-bad trip na siya dyan eh. So, hindi ibig sabihin, hindi niya sasabihin yan, hindi niya babanggitin yan, o hindi siya magsasalita ng mga ganyang bagay kung wala siyang basihan. Kaya ito yung sinasabi nitong bugoy-bugoy na to, na papatayin yung kuhukayin yung lolo ko, ganyan-ganyan. Ibig sabihin, may sinabi siya. May nalaman siya. Na kung dun sa pamilya na binanggit niya, pwedeng pag may nangyari sa akin, sila lang ang pupuntahan mo. Sila lang ang pupuntiryahin mo. Teka, hindi ka pa sinama eh. So, tuloy natin to. Saan na ba yan? Yan, tuloy natin. Sinabi niyan, patawa-tawa pa. These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. High position nga, pero tinatarantado nyo. Diba? Wala nga kayong galang eh. Uy, Vice President yan. Congressman ka lang. Tsaka, unang-una, uy kuya, nakakalimutan mo bang si President Duterte ang nagpalibing sa lolo mo? Baka nakakalimutan mo, paalala lang natin ng konti. Ang tagal-tagal na niyang naka-display dyan, pero walang kayang magpalibing dyan. Diba? Baka nakakalimutan mo lang naman, sir. Wala kayong utang na loob sa mga Duterte. Totoo lang Pagkatapos tulungan yung tatay mong manalo, pagkatapos tulungan yung mga congressman na nagpapatulong kay BP Sara, tas ganyang gagawin, na wala namang ginawang masama. Ganon, ba't kayo ganyan? So, nakakalimutan mo bang Duterte lang ang nagpalibing sa lolo mo? Sa libingin ng mga bayani? Baka nakakalimutan mo siya. Kasi kung nakakalimutan mo, dapat paalala sa'yo. Mismo ng tatay mo. Diba? Kung ganyan kayo magsalita, hiyabang nyo pala. Kabagay. Magaling sila magsalita wala tayong magagawa dyan Alam nyo ba, pag magaling ka sa magsalita, mas paniniwalaan ka. Kaya marami na budol ba't maraming
na i-scam kasi magaling magsalita yung kausap. Pag magaling ka magsalita, advantage yan. Mas maniniwala sa'yo. Pag medyo bubulol-bulol ka, wala yan. May utak niya. So, wala tayong magagawa. Magaling talaga sila magsalita. Magaling yung tatay niya magsalita. Magaling siya magsalita. Hanggang salita na lang. Magaling ka nga magsalita. Wala ka naman nagagawa sa bayan. Wala rin. Aanohin mo yung magaling mong magsalita kung disente si... Kung tutuusin, ito yung mga parang di ba yung sinasabi natin na mga dilawan, mga disente. Ito rin naman disente kaya sila nag-aaway sa posisyon kasi pareha silang disente. Pareha silang disenteng mga tanga. Mayaman kayo Pag mayaman, wala nang pakialam yan. Hindi naman sa lahat Hindi naman lahat. Kumbaga, itong kasing pamilya na talagang hindi umano sa hirap. Tayo, tutuusin, hirap na hirap tayo ngayon. Sila nakaupo. Pero nararamdaman ba nila yan? No way! Concert kung concert. Doon pa lang, imbes na intindihin nyo yung mga problema ng bayan, kung ano-anong pinag-iisip nyo, kung ano-anong pinagagagawa nyo, puro kayo impeachment. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Nagtataka talaga. Magugulat talaga yan, kasi sabi ng sabi ng tatay mo, ayaw niya ng impeachment, tapos ikaw unang pumirma. Diba? Ayaw ko ng impeachment, sabi niya. Walang mangyayari dyan. Walang katuturan yan. Tapos malaman-laman natin, ikaw unang pumirma. Di wow. Ano ka pala, malupit ka pala. Hindi kayo tugma nung Hindi kayo tugma nung sinasabi ng tatay mo Anyway, baka naman kasi... Di ba yung nakaraang video nga natin, parang hugas kamay si Marcos. Si BBM, patungkol dyan sa impeachment. Ayaw niya. Wala daw siyang kinalaman dyan. Wala daw siya magagawa dyan. Presidente ka, wala kang magagawa. Sa bagay. Ano nga pala tawag sa'yo? Weak. Can't explain why you love. Alam nga naman kung sasabihin mo kukukain mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. Ako, pag sinabi sa akin ng ganyan, kahit ako yung niyan, hindi ako unang pipirma. Kahit kain yung yung lolo ko, hindi ko kain nyo. Kaya nasasaktan. Pinalibing nga nila dun tapos sabihan ka lang ng konti, iyak-iyak ka dyan. Ulat sibuyas ka pala That should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. So nasa na yung issue ng impeachment? Bakit ka nagpumirma sa impeachment? Dahil lang dun sa sinabi niya? Hindi ka pumirma dahil lang sa issue ng impeachment? Pumirma ka dahil lang sa personal mong issue sa kanya? Dahil lang sa sinabi niya na papatayin niya yung magulang mo? Papapatay pala. Papapatay niya yung magulang mo pag may nangyari sa kanya. As yung papahukay? So wala dun yung issue ng impeachment kaya ako pumirma sa impeachment. Wala yung issue na confidential funds ko misuse ng ganun daw. Wala na yung public trust. So wala dun. Ang sinabi niya is kaya ako pumirma dyan unang-una kasi nga ipapahukay niya daw yung lolo ko Tapos papapatay yung si Lisa Marcos,
Si BBBM, na which is pagulang ko. Ganyan ka pala. Balat sibuyas ka rin pala, sir, no? Para ka, bagay, mga congressman natin ngayon, mga balat sibuyas. Pikon na pikon sa mga vlogger, lalo na sa mga DDS vlog. Paano nahuhuli kasi sila sa mga katarantaduhan nila Nahuhuli sila sa mga kademonyohan nila ginagawa dyan sa Congress. Pero yung anda. Ayoko na lang magsalita. Ewan ko kung totoo yung 150 million ba yun? Na suhol di umano? Para pumirma ka? Bukod pa dun, mayroon pang akap. Project. Tapos may mga humabol pang mga animal, no? Para kala kasi nila, pag humabol na lang sila, hindi na sila mapapansin. Hindi. Huwag niyong kalimutan yung mga yan. Pag binoto niyo pa yan, ewan ko na lang sa inyo. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and sabi mo nga nung una nung nagpirmahan na kinausap mo yung tatay mo Paano kang naunang pumirma kung nagpirmahan na sila? Bago mo kausapin. Paano yun? Pakipaliwanag nga. Kasi kung nagpirmahan na sila, malamang hindi ka nasa unahan. Baka nasa ka doon, mga 50, ganun, o 20, ganun. Pero bakit ka nasa unahan? Yun ang tanong. Nung nagpirmahan na, kinausap ko yung tatay ko. Paano kaya nangyari yun? Well, baka siguro yun nga, yung sinasabi ko na may blanco doon sa unahan para doon siya pumirma. Pero sinasabi niya dito, kaya ako unang pumirma dahil doon sa personal na issue ko sa kanya. I did sign, but I did not spearhead any movement or I did not try to convince anyone. Sige, sabihin na natin hindi ikaw, baka yung yung tito mo. To sign, I think they did that on their own volition. I did ask. Pero galing yung magsalita, no? Hindi natin kaya yan. Magaling naman talaga magsalita ang mga Marcos. Wala tayong masabi dyan. Pero hanggang salita na lang naman sila Yung mga comment nga dyan sa video na to grabe. Kala mo talagang demonyo. Ayaw na namin sa'yo. Nabudol kami sa inyo, mga Marcos. Mga sinungaling. Nag-effort pa naman kami, pati yung pamilya namin, pati yung mga OFW. Diba? Nakipag-away kami para alam manalo kayo. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Nabudol kayo Kayo hindi ako kasama dyan. Ang binoto ko si Orme. Pero, wala tapos na yan. Magtitiis pa tayo mga, ano ba ngayon? 25, 6, 3 years pa pala. Medyo mahaba-haba pang, pagtitiis na. So, habang tumatagal, alam niyo na, lalo tayong nahihirapan. Sana makasurvive tayo hanggang dulo, no? Sa presyo pa lang nung bigas 20 pesos. Saan na yan? Baka lugaw yung 20. Kasi pag bumili ka ng lugaw, 20 na Ano pa yun? Parang, yata, plain lugaw. O may kasama ng itlog. Di ko alam basta, nung bumili ako, parang nasa 20 na Kasi pag may laman, 30, ganun. Mahal na. Dati, 5 piso.
Tanda mo na. 5 piso lang yung lugaw na abutan mo. Hindi, 5 piso, 10 piso lang ang alam kong plain eh. Plain lugaw, 10 piso. Tapos pag may itlog, add ka yata ng ng 6, parang ganon. So 16. Mga ganon. Ngayon, 20 pesos, plain lang yata yun. Lapan laman. Dagdagan mo na lang ng ng mga bawang para masulit mo. Tsaka sili para masulit mo yung 20. Tuloy natin. Their opinions were, and if they were going to sign or not. But that's about as far as that's about as far to the extent as to my involvement in collecting the signatures. So yun nga. Personalan lang tayo. Wala na tayong pakialam sa mga sa mga issue. Personal lang nating pirmahan yan kasi nga pipirmahan ko yan dahil may personal ka, BP Sara. Which is kaya nagalit si BP dahil nga nung una tinanggalan siya ng budget sa sa DepEd. Tapos yung confidential fund kine-question. Tapos kung di ako nagkakamali, tinanggal ba siya o nag-resign siya? Parang nag-resign yata. Correct me if I'm wrong parang nag-resign yata siya. Tapos hindi niya na matiis. So nag-resign siya, tapos migil siya. Yun na, lumabas na yung mga issue. Eto nga, si Franz Castro nga ang nangunguna. Talagang na nila yun, no? Unity team talaga sila no? Yung mga makakaliwa, tsaka yung mga disente, yung mga mayaman, sila tambang. Sanib puwersa na para pabagsakin ng mga Duterte. Sige lang. Pero gawin nyo lang ang gusto nyo, pero tandaan niyo ang makakalaban ninyo, taong bayan. Kasi unang-una, si BP Sara ang taong bayan nagluklok kay BP Sara. Pag tinanggal niyo yan, magkakagulo, sinasabi ko sa inyo. Ang taong bayan din ang may karapatang magpatalsik kay Marcos. Kay Marcos naman tayo, ha? Kasi sila lang nagluklok eh. Pero kung tutuusin, kung hindi dahil kay BP Sara, laglagyan si Marcos. So, di ba naman nanalo yan? Well, siguro, mataas ang boto niya, pero kung di yan kumampi si BP Sara ang number 1 sa presidential, layo-layo niya ni Marcos 47 si BP Sara, si Marcos parang 25% Kung tumakbo ng presidente yan si BP Sara, ay naku, langaw yan. Pwede pa siguro si dumikit sa eto nga si Yorme nga talaga trinabaho yan din. Trinabaho din yan Pero yung sa Tondo, wala siyang nakuhang boto. Hindi. Mababa ang boto niya sa Tondo. Posible yun. Yan ang niya. Alam nyo kasi, itong sinasabi ni Sandro, medyo, yun nga, personal nga. Hindi kasi niya, masasabi kong hindi niya kilala yung mga Bisaya. Alam niyo, marami tayong tropa. Kasi ako, may dugo rin akong Bisaya kasi yung lolo't lola ko Bisaya Waray pa nga pag nagsalita yung mga yan, para yung yung natural na sa kanila yung kagaya sa atin sa mga Tagalog, pag nagsalita, minsan may mura. 'Di ba? May mga tayo, nakasanayan na tayong salita na gano'n. Pagdating kasi sa Bisaya, matigas sila magsalita ang tendency nagiging may misunderstand ng mga, lalo na yung mga social.
Pag sinabi ni Duterte, papatayin kita. Biro yun. Biro lang yun. Yung baga, expression niya yun. Pero yung mga Bisaya, pag sinabi nga yung ano ka demonyo ka talaga. Ano lang ngayon, ano lang sa kanila yun, wala sa kanila yun. Kung tutuusin, wala sa kanila yun. Biro, parang ano lang nila yung expression nila yun. Pag nagkakausap kayo, saksakin kita eh. Wala lang sa kanila yun. Kaya medyo, yung sinabi ni BP Sara na hukayin ko yung lolo mo, wala sa kanya yun. So sa mga hindi nakakaintindi ng yung mga sosyal, mga hindi lumalabas ng bahay, yung mga walang alam sa ground, talagang maano ka, uy, grabe ka. Grabe ka naman. Pero ganyan sila magsalita ganyan sila kung paano mag-approach sa mga tao. Natural yan sa kanila. Kung nga namang walang alam, syempre mababad trip ka. Isipin mo naman sino ba namang na totohanin yung hukay. Pinalibing nga nila dyan tapos hukay. Balat sibuyas ka sir kung ganyan ka. Wala tayong magagawa dyan. So yun yung sinabi ni Marcos. Medyo personal yung kaya siya pumirma dun sa impeachment. Pero medyo magulo yung sinasabi niya na na siya daw ang nagpirmahan na bago siya pumirma, kinausap niya yung tatay niya. Medyo magulo yung part na yun. Ikaw na una pero nagpirmahan sila. Yun lang, medyo naguluhan lang ako doon pero yun nga, lumabas dito sa bibig niya na medyo personal nga patungkol doon sa lolo niya, sa pagbabanta doon sa magulang niya. Yun ang issue niya kung bakit siya pumirma ng impeachment. Wala doon sa issue ng impeachment yung public trust, wala doon. Personalan na to, personalan. Okay, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat. Ako po si Paring RJ. Ingat po kayong lahat.